Ay, nagluto nga niyo kami din sa bukid na rin nga niyong trending na crispy paan ng manok. Pati ho yung buto ay pwedeng kainin. Ay, for the go! Pagkarating ko nga niyo din sa bahay ko mga kamangyan, ay tinignan ko nga niyo ari mga nabili namin na paan ng manok. Siyempre ho, madudumi-dumi pa ari, may mga dry skin pa. Oh, dry skin! May mga kuko pa, so lahat yun kailangan hong tagtagin para siyempre malinis nating akainin. Nakapagluto na rin ho pala kami ng paan ng manok dati mga kamangyan. Yung luto na inagawa namin dun ay yung adobo. Yung iba inapalutong namin. Tapos yung isa na sobrang nadala talaga kami. Sinubukan baga namin na tagtagin yung buto ng paan ng manok para kapag prinito na at kapag akainin na, dire-diretso. Hindi nyo ho kasi malunok agad gawa ng siyempre may mapapasama diyan na buto, angat-ngatin mo pa yun, gayon. Tapos sobrang nahirapan talaga kami, tas halos maghapon kami nagluto. Ang tagal talaga. Tapos dati nagtry din yata ako na palambutin yung buto ng paan ng manok para makakain. Kaso nga nila ang hindi ko na palambot. So may mga part na malambot. Meron din namang hindi. Ay, natutunan ko na kung paano palambutin yung buto. Naku, lahat yan makakain na. Kapag mabili din ho pala ng paan ng manok sa palengke mga kamangyan, kailangan din ho talagang agahan. Gawa ng mabilis din maubos yung gayan. Kasi syempre, business ho yan anong iba natinda sa palengke, yung mga ihaw-ihaw, gayon. Pero kapag naubusan naman ho sa palengke, nagatingin-tingin kami din sa mga maliliit na tindahan na may mga tinda din ng mga paan ng manok. Minsan ay pasurtihan na lang din talaga. So kami, medyo sinuwerte-swerte kami. Salamat! Bali, nasa 5 kilo nga niyo pala rin binili namin mga kamangyan at 140 pesos na ho ang 1 kilo na rin. Pero yun naman yung 1 kilo na yun, ay maraming piraso naman ng paan ng manok. Ay halo-halo na ha, may kanan, may kaliwa. Baka kasi masapak ako nung tendero kapag sinabi ko na gusto ko puro kanan o kaya naman ay puro kaliwa. Grabe, napaka-arte. Pare-paras lang din naman ang lasa. Ari aminin nyo man o sa hindi, ari talaga ay masarap ang pulutan. O hindi man ako yung nagainom ha, si paring John, nakikita ko sa kanya. Madalas din ho talagang luto din yung adobo, tapos yung mga ihaw-ihaw diyan sa kanto. So yun na nga niyo mga kamangyan, dahil nga niyo kailangan ari napakalinisan, talagang inisa-isa namin dyan yung mga paa bago kami makapagluto. Pagod na kami, sobrang ngalay sa kamay. Dahil nga niyo ari 5 kilo, parang feeling ko ito ay 1,700 pieces. Ala, sobrang dami. Ala ko, kunti lang naman, halos mapuno lang yung isang tulyasi. So balik ka rin nga niyo pala yung itsura kapag natagtag na yung dry skin, yung parang kaliskis mga kamangyan. Tapos tingnan nyo naman yung mga natagtag namin, sobrang dami. Feeling ko masarap tong paksiw. Huy, hindi man yan apaksiwin. After nga niyo matagtag yung mga yun mga kamangyan, ang sunod naman ng atagtagin ay arehong mga kuko. Grabe, sobrang maproseso bago makakain. Pero kung gusto nyo naman mga kamangyan yung paa na may kuko, yun, pwede nyo namang wag ng tagtagin para kung hindi na kayo mahirapan. Hala, dati mga kamangyan, nung bata pa ako, syempre medyo may kaartihan. Ayoko na makain ng paa ng manok ko ng feeling ko ay madumi, ganyan. O diga, akala mo talaga mayaman kung makaarte. Pero ulam ako ng mga toyo, mantika, asin. Parang mas gusto ko pa yung mga gayong ulam. Tapos ayun nga, nakikita ko kay tatay na inapulutan yan, inaulam, inapapak, inamerienda, lahat na. Tapos ayun, nakikita ko naman na wala naman hong nangyayari sa kanyang masama, hindi naman nagasakit yung kanyang tiyan. In-explain din naman ni tatay na yun nga niho ay inalinisan bago kainin. Hindi naman yan yung may mga putik-putik pa tapos bigla mong akainin, biglang alutuin. Hindi naman gayo, grabe naman yan. So ayun, dun ako na-convince na kumain. Hala, napaka-arte. Tapos dati ko, kunti lang yung mga nabibili-bili ni tatay, siguro mga kalahating kilo. Tapos alutuin niya yun ng adobo. Nabibitin talaga ako ng sobra-sobra. Gawa ng digaho, yun naman ay manipis lamang. Kunti lang yung laman na makukuha mo doon, gawa ng mabuto nga ni. Apaka-ngat-ngat-ngatin mo talaga yung buto. Sobrang sarap ngat-ngatin ng buto noon. Sa ulamin doon sa bahaw. Ay, grabe, sobrang panalo. Nga niyo, after malinisan, ay nilagay ko na nga niyo din sa pressure cooker. Arehong mga paan ng manok. Tapos nilagay ko na diyan yung bawang, sibuyas, arehong luya. At syempre hindi mawawala din yung asin at 646 pieces na paminta. Hala, binilang. Tapos ayan, naglagay na rin pala ako ng tubig diyan mga kamangyan. Medyo apalubog-lubogin lang yung mga paan ng manok. Tapos hinabol ko na rin ilagay diyan aring nga nihong dahon ng laurel. Ay, for the go. At dahil nga nihong magaluto na ako mga kamangyan, ayan na ho si Kuya Bunjing diyan at nagpaapoy-apoy na. Wow, nagpaapoy-apoy. Kung madalas hindi nyo nakikita si Kuya Bunjing mga kamangyan, siya ho yung naka-assign diyan. Natingnan niya kung may apoy pa, kung mahina na baga yung apoy, kung may uling pa. So talagang masusunog agad yung balat niya dahil malapit siya sa apoy. Huy! Kaya nga niho, sinalang ko na yung pressure cooker din. Siguro yan ay mga 1 oras dahil nga niho, kailangan pang palambutin yung buto ng paa ng manok. Tapos so, nagataka ako din kay nanay kako, ay bakit siya ay magaluto at kung ano yung alutuin niya. Yun naman ho pala, ay kumuha kanina noong paa ng manok. Grabe, napakagaling. Pala nung binilang ko yung paa ng manok, parang kulang ng 47. Huy! Kaya nga daw siya kumuha dahil nag-request daw si na kuya na mag-adobo din ng paa ng manok. O diga, napakauhusay, nagkampihan. Salamat! Tapos natawa pa nga niyo ako din mga kamangyan, gawa ng habang nagaluto nga niyo si nanay din nung adobong paa ng manok. Abay, ari yung aking pamangkin na si Asher ay nakikisali-sali din sa pagluluto. Kahit nga niyo hindi niya abot, papilit na inahalo. Napakasipag mo. Manang-mana ka sa akin. Hala, sobrang natutuwa lang din talaga ako dyan sa pamangkin ko na yun mga kamangyan. Gawa ng bata pala, ang parang sobrang dami na niya agad gustong maranasan sa buhay. Parang feeling ko gusto na niya agad makatulong sa pamilya niya, magtrabaho, mag-abroad. Feeling ko mga 5 years old, pwede na itong mag-take ng board exam. Huy, napakabilis. At natawa na naman nga niyo kami din, gawa ng paglapit ni nanay. Abay, inapaalis ni Asher. Gusto ay siya lang talaga magaluto. Grabe, napaka-independent mo. Feeling ko pwede ka na namin iwanan dito sa kubo, tapos ikaw na lang magtuloy ng lahat. Hala. So ayan, madali lang naman na magluto niyang adobo
adobo mga kamangyan, basta imagine nyo na lang na nagaluto kayo nung normal na adobo, gayon. Pero yung paa ng manok ko na nandiyan, syempre hindi ho makakain yung buto niyaan. Gawa ng hindi naman ho yan sinama doon sa inapakuluan sa pressure cooker. Ay alam nyo naman ho, hindi man kami sanay gumamit ng pressure cooker, kaya kapag nagatunog-tunog yan, sobrang natatakot ho kami, feeling namin maputok na anytime. Hindi dito mga kamangyan, kailangan ho talaga na magdoble ingat kapag nagamit ho ng pressure cooker. Wag ho basta-basta abuksan kasi nga ni ho, nasabog yan, baka masabugan yung inyong mukha, ba sayang naman. Expert ho sa paggamit sa amin ng gayan ay arehong si Kuya Julius nyo, gawa ng pinag-aralan niya talaga yan ng bonggang-bongga. Pati yata pagluluto ng tinola, ginamitan niya ng pressure cooker. Hindi! Tignan nyo naman ho, mga kalalakihan din eh, kalalaking tao, takot na takot. At dahil nga ni ho, takam na takam kanina pa rin mga kasamahan ko din sa bukid mga kamangyan, ay pagkalutong nga ni ho nung adobong paan ng manok. Ay ayan na nga ni ho, at kumuha na agad at magapapak na raw ho sila. Grabe naman yun. Sabi ko nga ni ho, ay pwede na namin papakin din yung adobo o kaya naman ay mag-utay-utay na pagkain din eh. Gawa nga ni ho na yung isang inaluto na crispy paan ng manok ay mamaya pa naman yung maluluto. Kumbaga ay merienda muna namin. Wow, merienda! Ay feeling ko nga ni ho, sa sobrang enjoy ng mga are doon sa pagkain ng adobong paan ng manok, wala nang matitira para mamayang lunch. Mauubos na agad are. Dahil nga ni ho, ay feeling ko okay naman na yung mga paan ng manok doon sa pressure cooker mga kamangyan. Ay di ka ko nga ni din kay Ate Tintin ay magbasag-basag na ho ng yelo dahil dito ko ho alagay yung laman ng nasa pressure cooker. Sa tunay mga kamangyan, medyo inakabahan pa rin ho talaga ako din kasi nga ni ho, hindi ako 101% sure kung ari ho talaga ay malambot na, kung pwede nang kainin yung buto. Lalo na nga ni ho, at pangalawang beses na namin aring trinay, gawa ng diga ho yung una ay failed. Sana naman ngayon ay okay na. Una ko nga ni yung pinatry din kay tatay mga kamangyan at grabe, tawan-tawa talaga ako doon sa reaction niya, gawa ng nakakagat nga ni ho yung buto. Sa wakas, pwede na. Nagmumura nga ni ho si tatay mga kamangyan, gawa nga ni ho nang hindi ho yan makagat ng mga matitigas. Gawa ng yan ho ay nakapustiso, so feeling niya matatanggal o masisira anytime. At sa tunay mga kamangyan, lahat ho kami din ay first time na ang makakatikim na rin nga ni hong paan ng manok na pati yung buto ay makakain, mangunguya sa sobrang lambot. Galan nyo naman si tatay, 60 years old na, pero ngayon lang ang makakatikim ng gayan. Naku tatay, inasabi ko sa iyo, marunong-runong na ako magluto, kaya payagan mo na ako mag-asawa. Hala, bakit ako napunta doon? Ay, nawiwiliwari ang mga ari sa pagtikim-tikim din ay hindi pa tapos at yan ay alutuin pa. Hindi ko nga ni rin makalimutan na ari nga ni ay alutuin pa mga kamangyan. Gawa nung tinikman ko din naman, masarap na, pwede nang ulamin, malasa, malambot. So, ang sarap din talaga na rin sa kanin, pang ulam na talaga. Grabe, gayon pala yung lasa ng buto mga kamangyan. Parang lasa na rin siyang karne kapag napalambot na. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa na namin ngayon. Feeling ko deserve ko ng medal. Hala, medal! So, ayan, pumasok na rin pala kami din sa loob ng bahay ko, mga kamangyan. Gawa nga ni ho, na nag-ulan-ulan na naman. Grabe, salamat! Sa pagkuha ko nga ni ho, na rin mga paan ng manok din sa tubig mga kamangyan, ay kailangan ko nga ni ho magdahan-dahan. Gawa ng alam nyo naman, areho ay malambot na. So, konting bagsak-bagsak lang diyan, pwede nang maghiwa-hiwalay. Buti na nga nila ang din ho, at hindi na patagal yung pagluluto namin dun sa pressure cooker. Gawa ng feeling ko, kung aray napatagal-tagal pa, baka aray nagutay-gutay na, hindi na mukhang paan ng manok. Mukha na aring soup. Hindi ko alam kung anong tawag diyan mga kamangyan, pero nung okay na yung pinakang breading yata yung tawag diyan. Basta yung pinakang magiging cover na rin mga paan ng manok. Para ho, alam nyo na, mas crispy gayan. Gawa ng yan nga ni ho, ay aprituhin pa. O diga, crispy paan ng manok na pati yung buto makakain. Grabe, ilan lang sa mundo yung kayang gumawa nun, mga 3 lang kami. Tatlo? Madali na rin pala yung pagpiprito na rin mga kamangyan. Gawa ng syempre, luto na ho yung paan ng manok, naluto na kanina doon sa pressure cooker. Bali ang gagawin na lang ang ngayon ay brown din, kulay puti din na nilagay. Para syempre kahit papaano ay mas nakakatakam tingnan, mas masarap kainin, mas masarap ang pulutan ni Paring Jun. Hala, inatanungan niyo ako ni na Kuya Dini kung matigas daw ho yung buto ng paan ng manok dahil nga ni syempre prenito, ganyan. Syempre yun ay hindi nagawa ng napalambot na ng bonggang-bongga. Ano yun, mabalik ulit sa dati. Grabe naman, napakabongga. Pero nung nagtanong ho sila sa akin ng gayon, medyo napaisip din ako na ay baka nga yun ay tumigas-tigas ulit ba. Ay sayang naman yung pagpe-pressure cooker kanina. Sobrang tagal nung hinintay doon para mapalambot. Tapos saglit lang na pagpiprito, matigas na ulit yung buto. Ay talaga'y makukurot. Pagkaprito nga niyo nung first batch, pinatikim ko agad din kay Kim. Abay okay daw naman, nakakagat pa rin daw yung buto. Buti naman. Ayun, tuloy-tuloy pa rin pala yung pagpiprito din ni mga kamangyan. Gawa ng syempre, alam nyo naman, medyo marami-rami talaga rin paan ng manok. Hingin na nga nila ang dino kami sa pagpiprito din at kailangan din bantayan. Gawa ng syempre, malakas-lakas yung apoy at mabilis-bilis din talaga ring maluto. So, pag medyo natagalan yung pagpiprito, possible na umiti, masunog agad. At kapag garni din pala mga kamangyan, kailangan talaga ay marami yung mantika para ho, pagkalagay noong alutuin, nung aprituhin, ay lubog na lubog ho talaga. Para ho lahat ay pritong-prito, hindi man yung kabilang side laang, gayaan. So, sobrang dami na ring mantika. Feeling ko kapag nakita rin ni tatay, hindi pa yan natapon. Gamitin pa yan siguro ng mga 2 months. Hala, 2 months? At ay naluto na rin lahat mga kamangyan at grabe, talagang ilabas ang beer. Hala, bakit naman yung beer? Nakakatakam yung itsura. Ang sarap nitong ngat-ngatin. At kapag garni yung mga kamangyan,
ba ay alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho ay sabayan nyo ng kumain din ay for the go. Grabe mga kamangyan, sobrang natutuwa talaga kami na na-achieve namin yung gusto naming luto. Dini nga ni ho sa paan ng manok. So kami din ay nag-enjoy kahit yung mga nakapustiso at kahit nga ni ho rin pamangkin ko na sobrang liit pa ng mga ngipin. Ayan, at giliw na giliw din sa pagkain ho na rin paan ng manok. Huy! Crispy yung sa labas niya mga kamangyan dahil nga ni ho dun sa pagprito natin. Pero yung nasa loob niya, sobrang lambot. First time lang talaga namin aring ma-perfect. Oh, perfect. Akala mo naman talaga. Mas masarap po siya mga kamangyan kapag may sausawan. Yung ketchup o kaya naman ay suka. Nalagyan ninyo ng mga bawang sibuyas diyan, sili. Pwede din yung walang sausawan kasi nga ni ho, malasa na yung mismong karne niya. Kasi syempre pinakuluan natin kanina ng mga pampalasa. Yun ang sekreto. So yun, sobrang nag-enjoy talaga kami din sa ulam namin ngayon mga kamangyan. Feeling ko bukas garni ulit yung ulam namin. Hala, napaka-OA. So yun mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo na ang ating page at i-share yung video. Ano? Siyang dito na lang ang ating video at pagtabi ko muna sinatatin ng pampulutan din ni mamaya. Bye-bye, love you. Huy!